serving God. Okay? The culture, Jesus culture, no, in serving God. So kung papaano naglingkod ng ating Panginoong Yesus sa kanyang kapanahunan. No, how Jesus served Jesus' purpose, the Father's purpose that was given to Him. No, siya yung ating pinaka-great example, ang ating Panginoong Yesus. So let's read Colossians chapter 3 verse 23 to 24. These three passage that I'm about to read, it's a reminder to all of us as we serve the Lord. Haba pong tayo naglilingkod sa Panginoon, these three verses that I will be reading, no, this passage will be a reminder to all of us. Colossians chapter 3 verse 22 to 24 says, whatever you do, sabi mo sa katabi, whatever you do, work it with all your heart. So, there is this a reminder to all of us. Whatever we do, let us work it with all of our heart as working for the Lord. Come on, say to that person next to you, work it for the Lord, not for human masters. Verse 24. Meron ba tayong 24 dyan, kapatid? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So it means, no, if you work for your employer, you will have a salary. But if you work for the Lord with all of your heart, so there is this promise of inheritance that comes from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So yung paglilingkod natin, wag lang natin gawin ng spare time, kundi ibigay natin yung best time. Amen? In serving the Lord, don't use your spare time, but give your best time. Pwede mo bang sabihin mo sa katabi mo, hindi yung spare time, dapat yung best time. Yun yung para sa Panginoon. Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. Minsan, di ba, nakakapagod yung paggawa ng mga bagay na mabuti. Minsan, hindi nakakapagod yung paggawa ng bagay na hindi mabuti. Kaya nga, ito'y paalala sa atin. Kasi sa paggawa natin ng mabuti, may mga response na hindi mabuti. May mga response na hindi favorable at hindi natin gusto. No? Kaya minsan, sa paggawa natin ng mabuti, tumitigil yung karamihan. Pero ito yung paalala sa atin ng passage na to, sa paggawa ng mabuti, huwag mapagod. Amen. Mapagod tayo sa paggawa ng masama. Mapagod tayo at itigil natin yung mga bagay na hindi nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon. So, the Bible says, as we continue reading, for at the proper time. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Diba? So, for at the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. So those two passages that we have read a while ago in Galatians or Colossians 3, whatever we do, let's do it with all of our heart, not just for men, but for the Lord. And then there is a promise of or a reward of inheritance because we are not just serving people, but we are serving God. Amen. And in this passage, as we do good, because we are created to do good works, we are created by God to do good things, not bad things. And as we do good things, no, we have a verse, the Word of God that we will going to hang on, hold on, or at the proper time, we will going to reap the harvest if we will not going to give up. So, yung mga nag-give up, yan yung hindi nakakaranas ng matinding harvest. Hindi nakakaranas at nakakatanggap ng kanilang inheritance sa Panginoon. Another thing in 1 Corinthians chapter 15:58 says, therefore, my brothers and their sisters, stand firm. Let nothing move you. So this is a reminder also to the Corinth church and also to us, Truvinian church, that nowadays, a lot of things, the economy, relationship, finances, spirituality, there is shaking that is happening. Sabi mo sa ko, may shaking na nangyayari. That's why, when shaking is at work,
or is happening all over the place, not just in the Philippines, but all over the world. So we need to stand firm. Let nothing move you. Walang magpatinag, magpauga at magpatumba sa atin. Always give yourselves fully to the work of the Lord. So, it says here, always. Come on, say, always. So, it's not when the time is convenient to us. No, it's always. We must find time and make time so that God can use us in this generation. For what? To fully work, participate, engage on what God is doing. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. So these three passages, I want you to ponder it, and I want you just to take down note on it, on this. And every time you serve the Lord, every time you do things for the Lord, every time we serve the people, because serving the people is the outcome, is the evidence that we really serve the Lord. Amen. Because we cannot say, I serve the Lord and I do not want to serve these people. Hindi po pwede yun. As we serve the Lord, we will serve His people. So now, sabi ko nga kanina, yun lang mga pasakali kong passage kasi serving pa rin ang topic natin. But today, we will going to talk about the heart of a true service. The heart of true service. Sabihin po natin, the heart of true service. Ayan po yung topic natin ngayong gabi. Ayan, the heart of true service. Now, kasi kapag hindi kasama ang puso sa paglilingkod, mahirap maglingkod. Tama? Ulitin ko yun. Kapag hindi kasama ang puso sa paglilingkod, mahirap maglingkod. At kadalasan, hindi natutuloy o hindi natatapos o hindi nakakarating doon sa dapat niyang karating o puntahan sa kanyang paglilingkod. So now, there is a passage in the Bible that will help us to identify what kind of heart that we must have in serving the Lord, in service to other people. Luke chapter 10, verse 38 to 42, this is a most preached topic and very familiar story in the Bible in the life of Martha and Mary. Ayan, pakiayos yung background natin, bro. In Martha and Mary. So, Luke chapter 10, verse 38 to 42, as Jesus and his disciple were on his way, he came to a village where a woman named Martha. And then, what happened? Martha opened her home to him. So, kasama ni Jesus yung mga disciples at pumunta sila dun sa village na yon at meron pa nga alang may babaeng nagngamalang Martha and then in-invite niya ito para pumunta sa kanilang tahanan. Verse 39. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. So sa verse 39, pinakita ko anong nangyayari doon sa loob. Okay? Nung verse 38, nandun pa lang yung invitation. In-invite pa lang si Jesus and the disciples. Verse 39, as was mentioned here, she had a sister, so si Martha, may kapatid, ang pangalan ay Mary, nakaupo si Mary doon sa paanan ni Jesus, nakikinig sa pagtuturo ni Jesus. Okay, maliwanag? Okay? So actually, you know the story, but I would just like to share it because our points will just going to revolve on this passage. Verse number 40. But Martha, listen to this, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. So si Martha, siya ang nag-prepare. At distracted siya at yun ang kanyang pinokusan. And then,
ito yung kanyang reaction, ito yung kanyang sentimento. She came to him, kay Jesus, and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Tingnan, post muna tayo sa verse 40. So, ibig sabihin, si Martha, siya yung gumawa ng preparation. Table settings, maghiwa, magluto sa kusina. Diba? Kaya may Martha, tawag sa mga taga-kusina, binansagang Martha, di ba? So, ngayon, nagreklamo itong si Martha kasi yung kapatid niya nandun lang nakikinig. Kaya sabi niya, Lord, sabi niya, tingnan mo naman yung kapatid ko. Hindi man lang niya ako tinulungan. Pwede bang sabihan mo siya na tulungan ako? Hello? Verse 41, let's read. Verse 41. Martha, Martha. Alam niyo po sa Bible, pag binanggit ng 2 beses yung pangalan, napaka-importante nun. Para bang ganito, may I. O yun, di ba? Parang AI, di ba? Parang gano'n. Di ba? Pwede nating ilagay yung pangalan natin dyan, di ba? Pwedeng Lotter. Ayan. The Lord answered, you are worried and upset about many things. Tingnan nyo, no? Gusto kong makita nyo to. Yan ang sabi ni Jesus, you are worried and upset about many things. Verse 42. But few things are needed. Hello? Busy sa many things, pero sabi ni Jesus, but few things are needed. Or indeed, only one. Tingnan nyo to, ha? Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Para bang, Lord, bakit naman ganun? Siya na nga ang masipag eh. Ibig sabihin, hindi pabor si Lord sa masipag. Pabor si Lord sa tamad. Ganun ba yon? Hello? Bakit ganun? Diba? So, serving God is good, but how we serve matters. Amen? Serving God is good, but how we serve matters. Kung makikita nyo dito, nagtrabaho nga itong si Martha, pero nagkaroon siya ng pagrereklamo sa puso niya dahil nga naman iniwan siya ng kanyang kapatid na supposedly dalawa silang nagtatrabaho. Kaya lang mas pinili ni Mary na makinig kesa doon sa kusina. Baka wala na pong magtrabaho sa kusina natin, no? Pag ito'y nandiyan ba yung mga mothers ngayon? So many are busy doing things for God, yet miss the heart of God. Ulitin ko yan, ha? Many are busy doing things for God, yet miss the heart of God. Minsan, o kadalasan, marami pong mga busy na naglilingkod sa Diyos, pero hindi nila natatagpuan or nami-miss out yung tibok ng puso ng Panginoon. Possible ba yon? You are doing ministry but your heart is far away from the Lord? As if we are just doing the ministry out of responsibility? As if we are doing that responsibility because nobody will going to do it. But how is the condition of our heart? The story of Mary and Martha shows that serving must flow from relationship, not pressure. Okay? So itong storya ni Mary at ni Martha, ito po'y nagpapakita sa atin kung papaano po tayo maglingkod sa Diyos. Dapat po ito ay outcome lamang at ito po'y pinanggagalingan at resulta ng ating matibay na relasyon sa Diyos, maayos na relasyon sa Diyos, hindi po yung dahil pangangailangan at nape-pressure lang po tayo. So now, we will going to talk about the heart of true service. So in this passage, in this story, we can easily identify, so if we will just going to use our
ordinary thinking, logic. So parang may pagka-unfair yata si Jesus. 'Di ba? Parang kinampihan niya ito. So, as we dig in, as we study, we will going to realize what is more important, and God did not rejected the service na may ginawa niya. Okay? So, number one, if you are writing it down, sulat niyo po ito, number one, busy serving but distracted. So, let us identify ourselves. What kind of service? Paano po tayo naglilingkod sa Panginoon? Tayo po ba'y kagaya ni Martha, na tayo po ay busy naglilingkod pero distracted? Distracted tayo sa mga maraming kahabalahanan na hindi tayo nakakapokus dun sa dapat nating pagpokusan, na higit na mas mahalaga at mainam na naayon at nakakapagbigay lugod sa Diyos. Verse 40, I will going to read it again. But Martha was distracted by all the preparation that had made to be. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sisters has let me and do the work by myself? Tell her to help me. So Martha was distracted with much serving. Distracted talaga si Martha. At dahil sa sobrang distraction niya, nakalimutan niya na ang purpose, bakit siya nagpe-prepare. Amen? So Martha was doing something good. Tama po yun, hindi po masama yun. Preparation nga yun para may kakainin, para meron silang pagsasaluhan, at maging maayos ang dapat nilang gawin after nung gawain, di ba? So, kaya lang, nakalimutan niya yung pinaka-main purpose, bakit pumunta si Jesus. Why she prepared for a very specific purpose, very specific reason, to hear Jesus teaching, to hear Jesus preaching. Minsan sa atin, we are busy doing the ministry, but we forget the purpose why we do the ministry. Amen po ba? Sometimes ministry is just parang responsibility, parang electronic na lang, parang nakagawian na lang, but we are distracted by so much of our kabisihan ng ating mga buhay na hindi na natin nakikita kung ano yung higit na mas mahalaga na kagaya po ni Martha. So ito yung signs of wrong serving. Number one, easily irritated. Ito po makikita natin, itong sign na kung papaano ang isang tao ay nagse-serve pero nasa mali siyang paglilingkod. Yung kanyang puso ay mali. Madali siyang ma-irritate. Just like Martha. Tama naman sana ginagawa niya, pero bakit naging irritable siya? So I want you to identify, when we serve the Lord, are you irritated kaagad? And then another thing, this is the signs of wrong serving or service. When we serve the Lord, comparing yourselves with others. Just like what Martha did. Lord, ako pagod na pagod. Andito ako, hindi man lang niya ako tinulungan. So meaning, there is something wrong when we serve the Lord, when we keep on comparing ourselves to others. Amen? Tapos, ito pa, yung feeling unappreciated. Ito yung hindi na napapansin. Ito yung mga kailangan pansinin. Hindi man ako pinansin ni pastor, hindi man ako pinansin ni sir leader ko, samantalang ako lang naman yung gumawa ng ganito. Kung hindi ko ginawa yan, wala man lang ganyan. So, signs of wrong serving. Hello? So ito po, madaling mairita, kino-compare mo 'yung sarili mo. Tapos hindi ka nag-aantay ka ng compliment, nag-aantay ka ng tapik, 'yung mga ganon. Hello. So that's what happened to Martha. Martha did a good job preparing. 'Yung ginawa niya maganda, pero 'yung attitude niya ang hindi maganda. Kaya sa paglilingkod natin, napakahalaga ng attitude at napakahalaga ng ating mga puso. Are we doing it out of performance?
Or are we doing it because we want to serve the Lord? Are we doing it because we want to please the Lord, or we would just want to please other people? You know what? When we want to please other people, madali mong malaman yan kapag walang nag-appreciate sa'yo, para ka nang nawawala ng gasolina. Pero kapag kay Lord ka naglilingkod, may mag-appreciate man o wala, tuloy-tuloy mo. Kasi bakit? Alam mo tama ginagawa mo at alam mo si Lord ang pinaglilingkuran mo. Naalala niyo yung tatlong passage na inuna ko na? So, yun ang ating antibiotic sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Kung may medicine na antibiotic, yung tatlong tinake natin na nauuna, antibiotic po yun. Okay? So, nakita natin yung una, si Martha, busy serving but distracted. So, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, napakahalaga na hindi po tayo distracted. Sa ating paglilingkod sa Diyos, napakahalaga yung focus. Sa ating paglilingkod sa Diyos, alam natin si Lord ang pinaglilingkuran natin, pero hindi ko naman sinasabi wala kang pake sa mga taong kasama mo naglilingkod. No, you need to be mindful also to the people whom you are co-laborers. Co-laborers natin yan. Amen? Hindi natin sila, yung i-disregard, but our service, yung ating paglilingkod, ay nakalaan sa Panginoon. Of course, there will be distractions, pero don't allow that distraction to distract us na mauto-focus tayo sa pinaka-purpose kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Itong si Martha, di ba, nung nandoon siya, naghanda siya doon sa preparation, nakalimutan niya bakit siya nagpiprepare. Di ba? Bakit siya nagpiprepare? Para merong maayos na venue, para may kakainin sila. Pero bakit pumunta si Jesus? Para ba sa kainan? Para ba iayos yung venue? Mahalaga yun. Pero bakit pumunta si Jesus? Para mangaral. Para mag-teach, mag-preach. So yun ang nakalimutan na mahalaga dahil sa preparation. Parang ganito. May harvest event. Tapos gumawa ng decoration. Nakalimutan, kaya pala nag-decorate kasi may harvest event. Ano yung harvest event? May iniimbitahan na unbeliever. So inubos lahat ng panahon sa pagde-decorate, inubos lahat ng panahon, pero walang panahon para dalhin yung mga tao na dapat makakilala sa Panginoon. So maybe, we are busy, you are busy doing things but distracted. Diba? Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? So bakit bakit may preparation? Kasi anong piniprepare? May mga taong darating para maligtas. Mahalaga bang mag-design? Mahalaga bang iayos ang simbahan o ang cell groups? Mahalaga bang mag-prepare ng bulalo o ng inihaw? 'Di ba? Mahalaga bang mag-prepare ng pagkain kapag may mga harvest events? Yes. Pero anong higit na mahalaga? Yung may pagkain o yung may darating? Di ba maganda dalawa? Di ba? Maganda sana yung dalawa di ba? Pero kung papipiliin ka kung alin, yung may kakainin o may darating, siyempre doon ka na sa may darating. Kasi kapag may dumating, madali na lang bumili. Tama? So, parang ganito po yung nangyayari dito. Naging busy, pero distracted. Busy doing the ministry, but distracted dun sa general purpose or main purpose. That's why itong signs, napaka-importante niyan. Tingnan mo yan. I-identify mo. Ako ba'y madaling mairita? Di ba? Dahil, ayan na naman, late na naman sila. O, yung mga gano'n, di ba? Ayan na naman, di ba? Kung ako nga ganito Hello, are you listening? Hindi nga ako na-appreciate So those are wrong, di ba? Signs. Yun yung mga signs ng wrong serving. Number 2, so kung tinignan natin si Martha, tingnan naman natin si Mary. Okay? So anong meron si Mary? Sitting before serving. Ayan, sitting before serving. So anong ibig sabihin niya? Let's read verse 39. Kasi sa verse 39, pinakita doon sa passage na yon na kung papaano ang ginawa ni Martha o ni Mary, So she had a sister called Mary, sabi ng verse 39, who had sat at the Lord's feet listening to what He said.
So ito, busy, abala si Martha, ito si Mary, nakaupo, busy din naman sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mary sat at Jesus' feet and hear the word of Jesus. Mary chose presence over performance. She understood that intimacy comes before ministry. No? So, ito pinapakita sa atin para maging effective tayo sa ministry. So, intimacy comes before ministry. Sabi mo sa katabi mo, intimacy comes before ministry. So, kaya yung sitting before serving, sitting beside Jesus, no, it's a sign or that is helping us to understand that we must be intimate first with Jesus so that we can be effective in the ministry. Before you serve God publicly, you must sit with Him privately. No? Ganyan po yung ginawa, no, nitong ni Mary. Kasi maglilingkod sila sa Panginoon eh. So the same thing with us. If we want to be effectively serving the Lord, so let us be like Mary, but before she served God publicly, you must sit with Him privately. So anong ibig sabihin nun? It requires intimacy. Sabihin natin, intimacy. Bago tayo maglingkod ng lantaran sa Diyos, kailangan muna tayong maglaan ng panahon sa ating pagkikipag-ugnayan sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, intimacy first before ministry. Yan. So, ano ang ibig sabihin ng intimacy first before ministry? Ang ibig sabihin po niyan, ipa-priority po natin yung personal prayer life natin. Okay? Kaya nga ito, nakalagay mga personal. Personal prayer life, personal devotional life, personal worship, and then yung personal witnessing. So yan po, madidevelop po yung ating intimacy sa Panginoon. Yung ating buhay panalangin, personal na pananalangin at pagkikipag-ugnayan natin sa Diyos. Yung ating araw-araw na spiritual intake sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na nagpapalakas at nagpapatibay sa atin at nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa araw-araw. Yung ating personal na pagsamba, yung papaano natin pinapahalagaan, pinupuri ang Panginoon, hindi lang tuwing araw ng pagtitipon, kundi sa araw na tayo ay nagising at tayo bago matulog. At ito po yung personal na kung papaano po natin ibahagi yung kabutihan ng Diyos. So, it is, in this particular four, I just choose four, but marami pa, no, pero ito lang ang apat na pinakamahalaga na gusto kong ibahagi na para maging malapit tayo sa Panginoon that we will be intimate with the Lord before doing the ministry. Kasi tingnan nyo po, no, kaya less yung effectivity. We do the ministry without prayer life. We do the ministry without devotional life. We do the ministry without personal worship. Eh makikita ninyo, mga kapatid, may mga tumitigil, may mga nangihina, o may mga tuloy-tuloy lang pero walang effect. Why? As I always say, di ba, our effectivity in the ministry is based on our intimacy with God. Yun ang nakabase ang effectivity natin. Kaya nga, Mary choose the right thing, just like us, we need to choose the right thing. What's that right thing? We must sit down with Him privately or with our intimate moment with God, our morning moments with God, no, yung manatili tayo sa Panginoon bago tayo lumabas para magministeryo sa mga tao na kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon.
Those who sit long at His feet will stand strong in their service. Totoo po ito. Marami po akong kasabay na nagpastor. Marami po akong kasabay na mga young people during my time. Pero ang nanatili lang pong naging Kristiyano, na naging matibay, ako po naging pastor na sa biyaya ng Diyos. Yan po yung naglaan ng panahon para po makilala at maranasan pa ang Panginoon. Hindi lang ang pagiging Kristiyano ay pasimba-simba. Hindi. Kundi ang pagiging Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang parang naging kasanayan na lang. No. As a Christian, no, we are Christ-like. Kaya nga, Christ. Di ba? Christian. Di ba? Christian, hindi tiyan. Okay? So may mga Kristiyano daw, Christian. Yung tiyan na lang ang pinakikinggan. Di ba? So why the people in the book of Acts was called as Christian? You know why? Because they are like Christ. They speak, they walk like Christ. That's why they are called Christians. Without Christ, I am nothing. We are nothing. So, those who sit long at His feet will stand strong in their service. Kaya ang magsusustain sa atin sa paglilingkod sa Diyos, hindi lang yung nakakatulong ang training, nakakatulong ang pakikinig, pero yung personal na relasyon natin sa Panginoon, yung pagpupuri natin sa Kanya, yung salita ng Diyos ang magpapatibay at magpapatatag sa atin. And witnessing people also. Kaya ito yung pinakita, yung kaibahan. Amen? Are you starting to distinguish the difference? Being busy but distracted? Hello? Hello? So number 3, ngayon, kung nagtitake down notes kayo, no? Jesus corrects the heart of service. So pinakita yung ginawa ni Martha, ginawa ni Mary, pero ano ang sabi ni Jesus? Paano niya kinorek yung heart nitong dalawa o nitong si Martha? Martha, Martha, the Lord answered, verse 41, I'm reading on verse 41, you are worried and upset about many things. Alam niyo po sa atin, no? Sino po dito yung nagtatrabaho? Pakita sa kamay. Ayan. So, di ba, pag nung wala kang trabaho, na-stress ka ba? Tama? O, sumagot kayo. Nung wala kang trabaho, na-stress ka, di ba? Ngayon may trabaho ka, na-stress ka pa rin? O, yung mga nag-aaral, okay, nung bakasyon, na-stress ka ba? Okay, nag-aaral ka, na-stress ka pa rin? O, di ba? O, itong mga binata, stress ka ba? O yung mga nag-asawa na, stress ka ba rin ba? So, ibig sabihin, andyan lang yan. Amen? Yung worry, yung stress, andyan yan parating nandyan yan sa paligid natin. Pero gusto kong makita ninyo kung paano ito in-address ni Jesus. This is a normal thing. This is a normal situation kahit sa panahon natin. Kaya tingnan mo, baka na-stress ka, na-upset ka, kagaya nito, sa maraming bagay, sabi ni Jesus, but verse 42 says, but few things are needed. So yung mga stress na yan, huwag mo masyadong pukusan kasi nung wala kang trabaho, stress ka. Nung nagkasweldo ka, na-stress ka pa rin. O ano ba talaga? Hello? Nung gusto mong pumayat, di ba? Pumayat ka. O, di nung pumayat ka ngayon, wala ka nang masuot. Kailangan, kasi maluwang na lahat. Na-stress ka ulit. Nagpataba ka, na-stress ka ulit. Di ba? So, ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga, ate? At dito, hindi na, sabi dito, but few things are needed. Or indeed, only once. But don't forget, ang context dito, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Yun ang context dito. Yun yung mahalaga na pinapakita ni Jesus. Sabi dito, few things are needed. I'm reading on verse 42 ng Luke chapter 10. Or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not
be taken away from her. Yun ang matindi. Sabi niya, Mary has chosen what is better. Sandali, ako na nga yung nag-work dito. So hindi ba better yon? Good, malamang. Pero hindi better. And it will not be taken away from her. Hello? So Jesus did not rebuke serving. He correct the spirit behind it. Hindi naman nirebuke ni Jesus yung pagsaserve. Ang kinorek lang niya yung spirit behind the serving. Nung nagsaserve siya. Naalala nyo, di ba, parang nagalit pa siya. Kasi hindi siya tinulungan. Nagpasaklolo pa nga siya kay Jesus eh. Di ba? Pero anong sagot ni Jesus? Martha, masyado kang abala. Hello? Malamang, pwede namang gawin yan after nito eh. Di ba? Pero alam mo naman, siyempre, yung mga babae, gusto nila naka-ready na lahat, ganito, ganyan. Pero nakalimutan niya na dapat ang nauna at dapat priority yung pakikinig. Kasi yun yung reason why Jesus came on their home. Amen? So, hindi naman against si Lord dun sa pagsaserve niya. He just corrected the spirit behind it because she already more. She already compare himself as if, sabi niya, hindi mo ba, Panginoon, sasabihan yung kapatid ko para naman tulungan ako dito? Nag-start na pala yung service. Andun pa siya. Si Mary, andun nakikinig. Service must not replace relationship. Dapat yung service, yung paglilingkod, hindi niya dapat napapalitan yung halaga ng relasyon. So dapat higit na mahalaga ang relasyon natin sa Panginoon kasi ang ating relasyon sa Diyos ay ang ating prioridad. Kasi ang paglilingkod ay bunga lamang ng ating matitibay na relasyon sa Diyos. God is not impressed with much activity. Alam niyo ba, ang Panginoon hindi siya impressed sa maraming ginagawa. He desires connections, relationship, and intimacy. So yan po yung gusto ng Diyos. Hindi attracted or impressed si Lord sa maraming activity, but He desires connections, relationship, and intimacy. According to the passage, according to the story of Martha and Mary. So, in this, habang po tayo naglilingkod, napakahalaga po ng kondisyon ng puso. Kasi we will be tested by time. Sa ating paglilingkod sa Diyos, maaring napagdaanan mo na yan, o maaring pagdadaanan mo pa lang, at least you are being reminded by God right now through this message. So number 4, true service flows from intimacy. True service flows from intimacy. Ang tunay po na paglilingkod, nagmumula sa ating pagiging malapit, malalim na relasyon sa Diyos. Para hindi po tayo tumigil. Mary received first, then she could give. But Martha gave, but she was running on empty. Naalala niyo ba? Di ba si Martha naglingkod na, pero naubusan na siya. Kaya nga nagreklamo siya eh. Hello? Pero si Mary, tumanggap muna siya ng salita ng Diyos. Kaya nung may natanggap siya, sigurado meron siyang maibibigay sa iba. Ganon din sa atin sa paglilingkod natin sa Diyos. Kasi may papahayag natin, mailalarawan ng ating paglilingkod sa Diyos kapag tayo naglilingkod sa kapwa. Imagine kung wala tayong natanggap sa Panginoon, ano ang ibibigay natin sa kapwa? Are you listening? So kung tayo na lang ang gumawa ng lahat, wala tayong natanggap sa Diyos, uubusan tayo, mapapagod lang tayo, kagaya ni Martha. Are you listening? Kaya napakahalaga yung private moment natin sa Panginoon before we go out to the ministry. Amen? Kaya dito, you cannot pour out what you have not received. Hindi mo kayang ibigay, ilabas yung mga bagay na wala sa'yo.
Amen? You cannot pour out what you have not received. Si Mary, ginawa niya lahat, pero wala siya natanggap. Si Martha, tumanggap muna siya, at sigurado, meron siyang maibibigay. Ganon din po sa atin. Kaya nga po tayo nakikinig ng salita ng Diyos ngayon para tayo tumanggap. At sa ating pagtanggap, sa ating pagdidevotion, sa ating pakikinig sa mga pastors natin, sa mga leaders natin, yun yung panahon na tayo ay nagre-receive. Ngayon, pag naman tayo ay nagmi-minister sa iba, yun naman yung panahon na tayo naman yung nagbibigay. Amen? Tayo nag-i-encourage, tayong bumabanggit ng salita ng Diyos, yung mga learnings po natin sa Panginoon. Amen? Through the scriptures, through our leaders, through God's revelations. So it is not just about ourselves. It is about having intimacy with God, with our leaders, so that when time comes that you will serve others, you have in your heart because you have received something. Amen. So, you cannot be busy in the ministry yet still be empty in the spirit. Kasi minsan, di ba, busy na tayo sa paggawa ng mga ministry, sa cell, sa campus, sa ushering, o kung ano mga ministry kabilang ka. If you are empty, sometimes you will feel sad. If you are empty, you will feel discouraged sometimes. And you want to stop and you want to, pwede mo sabihin na, pwedeng bigyan mo muna ako ng time. Diba? So the truth is, baby, you are on your way to experience burnout. That's why intimacy before ministry. Para maging effective tayo. Hindi lang tayo parang gawa lang ng gawa, pero kulang naman yung resulta o walang resulta, hindi maximize yung result, kasi mali yung ating, yung way before we do the ministry. Na-exhaust tayo sa paggawa, pero nakalimutan natin ang priority pala, umigib muna, mag-spend time muna sa Panginoon, magpa-empower muna ng salita ng Diyos. Amen. May natututunan po ba tayo, mga kapatid? Palakpakan po natin si Lord kung may natututunan tayo ngayon. Ito po paalala sa atin, when serving starts to feel like a burden instead of privilege, the heart of worship has been lost. When serving starts to feel like burden instead of privilege. Kapag yung ating paglilingkod, nakakaramdam na po tayo ng kabigatan, bakit ako na lang? No? Hindi na privilege, ay thank God, andito ako ngayon. Buti na lang Lord, binigyan mo ako ng ganitong talento, buti na lang Panginoon. Diba? Yung mga ganon, yung privilege, ang dami pong mas magaling. Pero salamat Lord, ako inilagay mo dito. Ang dami mga gustong maglingkod sa inyo, pero I was given the chance and the privilege. Diba? Minsan ganon no? Pero kapag it feels like it's not a privilege anymore, it's a burden anymore. Alam niyo po ano yung apektado yung heart of worship natin. And you know what? Serving the Lord is an act of worship. Hindi lang kapag nagtataas ka ng kamay, lumutugtog ka, kumakanta ka, hindi lang po yung worship. Serving other people and serving the Lord is also an act of worship. Amen? Our service to God should flow naturally from our intimacy with Him. When rooted in relationship, serving God and serving others becomes a privilege, not a burden. Yan po yung totoo. No? Kapag po yung paglilingkod natin sa Diyos, normal po dapat yan na lumalabas sa atin dahil sa matibay, malalim na relasyon natin sa Diyos. Dahil nag-uugat ang ating paglilingkod sa pamamagitan ng relasyon natin sa Diyos, kaya tayo naglilingkod sa Kanya, kaya tayo naglilingkod sa kapwa, hindi ito pabigat, kundi ito ay isang dakilang privilege sa atin. Amen? Kasi hindi lahat ng gustong maglingkod may opportunity to serve. Sabi mo sa katabi mo, thank God because you have the opportunity to serve.
Amen po ba? Okay, number 5, this is the last. Let's read verse 42. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So ano po yung number 5 natin? Choose the better part. Ayan. So choose the better part, yan po yung number 5. So ano ba yung pinili niya? Mary has chosen what is better. Okay? The better part is not less serving. It is rightly ordered serving. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So, yung better part, hindi yung pagtanggi sa paglilingkod. Hindi yung pagiging masipag. Hindi yun. Hindi tinatanggihan yun. Yung better part is not less serving. It is rightly ordered serving. Ibig sabihin, yung better part, maglilingkod tayo sa Panginoon, pero unahin muna natin na magministeryo muna si Lord sa atin bago tayo magminister sa iba. Before you lead the worship, allow the Lord to lead you. Before you lead the cell group, allow the Lord to lead you first. Before leading things, before leading the ministry that God has entrusted to you, allow the Lord to lead us first before we lead other people. Yun po yung choose the better part. Hindi yung iiwasan mo ang trabaho, pipiliin mo na lang makinig, wala ka ng paki. Hindi. What if makinig muna tayo tapos saka tayo sabay-sabay na magtatrabaho? What if mag-receive muna tayo sa Panginoon para kapag tayo naman ng mag-ministry? What if makinig muna tayo sa pastor? What if magpa-mentor muna tayo sa pastor natin, sa leader natin, para kapag tayo naman yung mag-minister, meron tayong ilalabas, meron tayong ma-share. Kasi bakit? Meron tayong matanggap. Meron tayong natanggap. Amen? Put Jesus first, and your service will be effective and joyful. Pag inuna natin paglingkuran si Lord, inuna natin lahat muna si Lord, yung ating paglilingkod sa iba ay magiging epektibo at higit na masaya. Amen? So, ito po, ngayon po, no, sa ating kapanahunan ngayon, don't let service replace His presence. Huwag dahil sa ating kabisihan ay mawala na tayo dun sa presensya ng Panginoon. Don't let ministry kill your intimacy. Ibig sabihin, sa kabila ng karami mong ginagawa, pero yung intimacy mo sa Panginoon, napabayaan mo na. Hindi po pwede yun. Kaya parating yung maririnig sa akin to when it comes to effectivity in the ministry, intimacy first. Because our intimacy with God is very vital and very important for us to be effective in doing the ministry. Don't let activity steal your devotion. Marami activity, baka dahil pagod ka na, hindi ka nagdi-devotion, hindi ka na nagpe-pray. Hello? So ito po'y paalala ngayon sa atin. Napakagandang paalala, lalo na po sa atin na naglilingkod sa Diyos. At yung mga hindi pa naglilingkod sa Diyos, ito rin ay advance sa yung paglilingkod sa Diyos. Gawin mo, piliin mo kung alin yung better part. Amen? The real and the main purpose. Why you came on Sunday? To listen to the Word of God. Hindi lang maging busy sa mga ministries. Bakit pag may mga activity, ano ang pinaka-main purpose natin? Diba? May harvest event tayo, ang pinaka-main purpose. Pinaka-main purpose ba natin? Mag-ayos ng sanctuary? Mag-design? It's part of it. But don't be distracted. Hello? Our goal, our main purpose is to bring people. So we will put so much effort on inviting people, building relationship to people as an effective inviter and aggressive consolidator. Amen? An intentional disciple-making person. Yun po yung ating focus, mga kapatid. Huwag po tayo ma-out of focus. Kaya ito po ngayon, no, itong
Jesus Culture na series po natin. Ito po ngayon, under po ito ng Serving God nung last Sunday. It reveals the heart of true service. Ito pong kay Martha. At pinakita din yung kay Mary na maaring ang ginagawa mo ngayon ay kagaya ni Mary o kagaya ni Martha. Kung Martha ka man sa simula, at least maging Mary ka. After ng message na to. God is not after your hands first. He is after your heart. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God is not after your hands first. He is after your heart. Akala kasi natin, yung paglilingkod ka agad no? Hindi, yung puso muna natin. Kasi kahit lingkod ka ng lingkod, kapatid, kung ang puso mo hindi tama, yung paglilingkod mo sablay-sablay. Makikita mo di ba makikita mo, walang nangyayaring resulta. Pero may ginagawa naman, masipag naman, pero walang resulta. Hello? Walang masyadong effect. Walang dating. Walang impact sa lives ng tao. Kasi bakit? Si Lord wala nang impact sa buhay natin, kaya wala na tayong impact sa buhay ng iba. God's impact in your life can make an impact to other people. Baka busy na lang tayo mag-practice ng sayaw, hindi na tayo busy mag-evangelize. Baka busy tayo sa evangelism, pero yung personal relationship natin sa Panginoon, wala na. Baka mas pinapaghandaan natin yung susuot natin tuwing Sunday, pero yung kahandaan ng ating puso na nadali sa iba, sa pagsamba sa Panginoon. Baka pagpunta natin sa school, pagpunta natin sa trabaho, kakalimutan na natin yung mga bagay na higit na mas mahalaga. Kasi we are being overwhelmed and being distracted just like Martha. But God is reminding us the real heart in serving the Lord. Always remember, serving other people is also serving the Lord. But if we want to be effective serving others, let us spend time in the feet of Jesus, just like Martha did. Jesus is not against the services of Martha, but the attitude, the complaint. Isan ganun po, tingnan po natin, Lord, nagrereklamo na ba ako? Lord, kino-compare ko na, Lord, madali na ba akong mairita? Hello. Let us go back to the feet of Jesus. Amen? Oo, tao tayo, mapapagod tayo, pero dahil parati tayo dun sa paanan ni Jesus, bago pa tayo manghina, napalakas na tayo. Amen? Bago ka pa makaranas ng mga sitwasyon sa buhay mo na pwedeng magpatumba sa'yo, nakatayo ka na kasi bakit? Nandun ka kasama mo si Lord Sabi ng Bible, if God is for you, who can be against you? Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, ito po yung klase ng kultura na dapat meron po tayo sa paglilingkod. Isa napapagod tayo, pero we can still smile because we know, pag napagod ka, tulog mo lang yan, pagising mo, kain ka, and then masaya ka na dapat kasi bakit? Yung katawan napapagod, pero dapat yung puso natin hindi napapagod maglingkod sa Panginoon. Amen? I don't know your situation, I don't know what God is dealing you today. Si Martha, busy. Busy ka ba? Saan? Hello? Kaya mga kapatid, let us choose the better part. Amen. Let us all stand. Let us sing that song. We fall down, we lay our crowns
surrender everything to you, Lord Jesus. We surrender everything to you. I surrender all to you. I surrender all to you, Lord Jesus. Lord, we may be distracted by many things, but today, Lord, we surrender everything to you, Lord. We surrender all that being busy of many things in this world. Marami man kaming kabisihan, Panginoon. Distractions, Lord. Panghihina. Lord, we surrender it to you. We surrender it to you, Lord Jesus. Today, tonight. Yes, Lord. I surrender all. I surrender Yes, Lord. All the murmurings, all the burdens, everything, Lord, that is not pleasing to you, Lord, we surrender it to you right now. In Jesus' name. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's sing all together. I surrender. Surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. For the last time, we sing. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Sa Tagalog, inaalay ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Inaalay ko. Inaalay ko ang lahat sa iyo, O Kristo. Lahat sa iyo, Kristo. Muli nating awitin, inaalay ko. Inaalay ko. Inaalay ko ang lahat sa iyo, Kristo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa mensahe na binigay niyo sa amin, na kung papaano yung puso na dapat sa paglilingkod na iyong kinalulugdan at yung kalulugdan. Marami pong salamat. Ito po ay aming narinig at ito po ay aming natanggap at ito po ay aming gagawin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. God bless you.